Ang Sumpa sa Mga Sirena. Isang kwento ng pag-ibig, panganib at pagtuklas sa tunay na kahalagahan ng buhay. Sa Barangay Laot, tahimik ang buhay ng mga tao. Madalas silang makikita sa tabing dagat, nag-aalaga ng bangka, naguhuli ng isda, o nagkwekwentuhan sa harap ng kawayang kubo habang ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa alon. Si Elias, isang 25 taong gulang na binata, ang isa sa pinakamagaling na mangingisda sa baryo. Kilala siya sa pagiging masipag at maalalahanin, ngunit mayroong kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ng sinuman. Isang gabi, habang naglalayag si Elias kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Dario, napansin nilang tila napakatahimik ng dagat. Walang masyadong isda na lumalangoy at tila malamig ang simoy ng hangin kahit tag-init. Habang abala si Dario sa paghahagis ng lambat, napalingon si Elias sa kalagitnaan ng dagat nang marinig niya ang isang kakaibang himig. Elias, narinig mo ba yun? Tanong ni Dario, sabay lingon sa direksyon ng tunog. Oo, parang may kumakanta. Sagot ni Elias, napalunok at sinubukang hindi maipakita ang takot. Ang awit ay malambing, puno ng pangako ng kapayapaan. Ngunit may halong kalungkutan na tila tumatagos sa kanyang puso. Hindi niya maialis ang tingin sa malalayong alon na tila inaakit siya ng mga ito. Alam mo, ang sabi ng matatanda, huwag kang magpapadala sa kahit anong naririnig mo sa laot. Baka sirena yan. Napatawa si Elias ngunit ramdam niyang hindi totoo ang kanyang pagpapatawa. Sirena? Baka naman hangin lang yan. Ngunit nang muling sumigaw ang kanta, tila nawala sa sarili si Elias. Kinuha niya ang sagwan at nagsimulang humila ng bangka papalapit sa direksyon ng tunog. Elias, anong ginagawa mo? Huwag kang magpadala. Hindi sumagot si Elias. Ang tanging naririnig niya ay ang tinig na tila may hinihiling sa kanya. Sa kalagitnaan ng dilim, isang imahe ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Isang babae, may mahabang buhok na kasing itim ng gabi at balat na kasing kinis ng perlas. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng karagatan at ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay liwanag sa buong paligid. Halika. Wika ng babae, ang kanyang tinig ay parang musika. Halika't sumama ka sa akin. Si Elias, na tila wala sa sariling katawan, ay tumayo sa bangka at lumapit. Elias! Muling sigaw ni Dario. Sa takot at desperasyon, hinila niya ang kaibigan pabalik, dahilan upang mabuwal si Elias at bumagsak sa bangka. Biglang nawala ang babae sa tubig. Ang awit ay natapos at ang katahimikan ay bumalot muli sa paligid. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang malunod? May nakita ako. Isang babae. Usal ni Elias, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sirena yun, Elias. Sinabi na sa atin ng matatanda. Ang mga sirena, inaakit ang mga kalalakihan para kainin. Kung hindi kita nahila, baka ikaw na ang susunod nilang biktima. Kinabukasan, nagising si Elias na puno ng tanong sa kanyang isipan. Sino ang babaeng iyon? Totoo ba ang sinabi ni Dario na isa siyang sirena? At bakit tila gusto pa niyang makita muli ang nilalang na iyon kahit alam niyang delikado? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, dumating si Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo, upang magbigay ng babala sa mga taga rito. Mga anak, mag-ingat kayo. May mga ulat na nawawala ang ilang mangingisda. Sabi ng ilan, may mga sirenang muling nagpakita sa dagat. Huwag kayong lalapit sa dagat kapag gabi, kahit anong mangyari. Ngunit sa kabila ng babala, hindi mapigilan ni Elias ang sariling pumunta sa dalampasigan sa sumunod na gabi. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit mas malakas ang kanyang kuryosidad. Habang nakaupo sa isang bato, muling narinig ni Elias ang awit. Sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at lumapit sa tubig. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling lumitaw ang babae. Ngumiti ito kay Elias, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naglakad papalapit. Ako si Serena. Huwag kang matakot.
Ang tinig ng sirena ay parang gamot sa kanyang mga takot. Bakit mo ako tinatawag? Dahil ikaw ang pinili ko. Sagot ni Serena. Ang kanyang ngiti ay puno ng lihim. Ngunit bago pa makapagsalita si Elias, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa malayo. Isa pang bangka ang lumutang sa alon at nakita nilang may isang lalaki na hinila pababa ng tubig. Ang sigaw nito ay naputol at ang dagat ay muling naging tahimik. Tumingin si Elias kay Serena at nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagiging maamo. Ang kanyang mga mata ay nagbago, puno ng lungkot at galit. Mag-ingat ka, Elias. Ang mundo ko ay hindi tulad ng sa inyo. Pagkatapos ng nangyari sa bangka noong nakaraang gabi, hindi mapalagay si Elias. Sino ba talaga si Serena? Ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi na pinili kita? Hindi niya maalis sa isip ang imahe ng lalaki na hinila ng dagat at ang mukha ni Serena na tila puno ng lungkot at galit. Habang naglalakad pa uwi mula sa pangingisda, napadaan si Elias sa kubo ni Aling Marta. Nakaupo ang matanda sa harap ng kanyang bahay, abala sa pagbibilang ng mga buto ng sampalok, isang bagay na palagi niyang ginagawa kapag may masamang balita. Aling Marta, maaari ba akong magtanong tungkol sa mga sirena? Nakita mo na sila, hindi ba? Napatingin si Elias sa lupa at tila isang sagot na rin ang kanyang pananahimik. Tumango si Aling Marta, alam niyang tama ang kanyang hinala. Makinig kang mabuti, Elias. Ang mga sirena ay hindi basta nilalang lamang ng dagat. Sila ay mga dating tao na isinumpa ng karagatan. Ang sumpa nila ay nanatili sa tubig magpakailanman. Ngunit, kailangan nilang kumain upang mabuhay. Ang kanilang pagkain, kaluluwa ng mga kalalakihan. Bakit nila ginagawa yon? Ito ang batas ng sumpa. Kapag hindi sila nakakuha ng kaluluwa, sila'y mamamatay. Ngunit, may isa pang dahilan. Ang pag-ibig ng isang sirena ay maaaring makaputol ng sumpa. Ngunit bihirang mangyari yon. Ang kanilang puso ay bihira ng tumibok para sa isang tao. Kinagabihan, bumalik si Elias sa dalampasigan. Alam niyang delikado, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Sa gitna ng katahimikan, muling narinig ang tinig ni Serena. Elias, bakit ka bumalik? Gusto kong malaman ang totoo. Bakit mo ko tinawag? At ano ang totoo mong layunin? Tumitig si Serena sa kanya at sa unang pagkakataon, bumaba ang kanyang tingin, tila nahihiya. Hindi kita madadala, Elias. Hindi ko kayang gawin yun sa iyo. Bakit hindi? Hindi ba iyon ang ginagawa ng mga tulad mo? Dahil ikaw ang una kong nakilala na hindi natatakot sa akin. At ikaw ang una kong ginustong makilala. Napuno ng katahimikan ang paligid at doon napagtanto ni Elias na hindi lahat ng sirena ay tulad ng inaakala ng marami. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas mahaba, biglang lumitaw mula sa tubig ang isa pang nilalangisang sirena na may mahabang buhok at matatalim na ngipin. Serena, anong ginagawa mo rito? Ito ay usapan namin. Hindi mo pwedeng kausapin ng mga tao. Alam mo ang patakaran. At ikaw tao. Umalis ka na bago ka pa namin gawing pagkain. Napaatras si Elias sa takot, ngunit naramdaman niyang hinawakan siya ni Serena sa braso. Tumakbo ka na, Elias. Hindi ko kayang protektahan ka kapag dumating ang iba pa. Serena, sumama ka sa akin. Hindi ko magagawa. Ang dagat ang aking tahanan. At kung iiwan ko ito, mamamatay ako. Ngunit, isang araw, maghahanap ako ng paraan para mabago ang lahat. Tumakbo si Elias pabalik sa baryo, habang naririnig ang sigawan ng mga sirena sa likod niya. Nang makarating siya sa kanyang kubo, napaupo siya at hinabol ang kanyang hininga. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Kinabukasan, ikinuwento ni Elias kay Dario ang lahat ng kanyang nakita at nalaman. Hindi lahat ng sirena ay masama, Dario. Si Serena, may kabutihan siya.
Alam kong kaya niyang magbago. Elias, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Delikado ang ginagawa mo. Ang mga sirena ay nananatiling sirena. At kung hindi mo iiwasan ng dagat, baka ikaw na ang sunod nilang biktima. Ngunit hindi natinag si Elias. Alam niyang may dahilan kung bakit siya pinili ni Serena. Alam niyang may natatago pang kwento sa likod ng sumpa ng mga sirena. Samantalang abala si Elias sa kanyang pag-iisip, sa kailaliman ng dagat, pinatawag ang pinuno ng mga sirena. Serena, nalaman namin ang iyong ginawa. Nilabag mo ang ating batas. Wika ng matandang sirena na may balbas at matang nagliliwanag. Hindi ko kayang saktan si Elias. Kung ganon, kailangan mong pumili. Ang iyong buhay bilang sirena o ang buhay ng taong iyon. Isang araw matapos ang engkwentro kay Serena, napansin ni Elias na tila may nagbabantay sa kanya sa dalampasigan. Hindi na siya mapalagay at nararamdaman niyang hindi na siya ligtas, ngunit sa halip na matakot, lalo siyang nagka-interes na alamin ang totoo tungkol sa mga sirena. Habang abala si Elias sa paglilinis ng lambat sa bangka, dumating si Dario. Elias, balita ko, dinalaw ka ng mga sirena kagabi. Naku, delikado yan. Tama ka, Dario. Pero hindi lahat ng sirena ay masama. Si Serena, kakaiba siya. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Kung ganon, may paraan para masigurado mo ang sinasabi mo. Puntahan natin si Aling Marta. Siya lang ang makakapagpaliwanag ng mga misteryo sa dagat. Pagdating kina Aling Marta, tahimik itong nakaupo at tila naghihintay na sa kanilang dalawa. Ano na naman ito, Elias? Hindi pa ba sapat ang babala ko sa iyo? Aling Marta, kailangan ko ng tulong mo. May alam ka ba tungkol sa sumpa ng mga sirena? May paraan ba para sila ay makalaya? May isang bagay. Ngunit, ito'y isang delikadong misyon. Ano yun? Ang karagatan ay may iniingatang lihim. Ang bato ng kalayaan. Ito ay isang kristal na maaaring magwasak sa sumpa ng sinumang hinatulan ng dagat. Ngunit, ang sinumang magtatangkang kunin ito ay kailangang harapin ang pinuno ng dagat. Si Haraya, isang nilalang na mas matindi pa sa mga sirena. Nasaan ang batong yun? Nakabaon ito sa ilalim ng pinakamalalim na hukay sa dagat. Isang lugar na tinatawag na silong ng kalaliman. Maraming mangingisda ang nagpunta doon. Ngunit, wala ni isa sa kanila ang bumalik. Samantala si Serena ay nasa ilalim ng dagat, nakaharap sa isang masalimuot na desisyon. Ang bawat sirena ay may isang pagkakataon lamang sa kanilang buhay upang hanapin ang kanilang kalayaan. Ngunit ito'y nangangailangan ng matinding sakripisyo. Kapatid, alam mo bang ang paghahanap sa bato ng kalayaan ay maaaring ikamatay mo? Bakit mo ito ginagawa? Dahil gusto kong maging malaya at gusto kong mailigtas si Elias mula sa galit ng mga sirena. Kinabukasan, nagplano si Elias na pumunta sa silong ng kalaliman. Sinamahan siya ni Dario kahit natakot ito. Kung talagang gusto mong gawin ito, sasamahan kita. Pero kung mamamatay tayo, huwag mo akong sisisihin. Sabi ni Dario, kalahating pabiro, kalahating seryoso. Sumakay sila sa bangka at naglayag patungo sa lugar na sinasabi ni Aling Marta. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang lalong nagiging malamig ang hangin at ang dagat ay nagiging mas madilim. Sigurado ka bang dito yun? Oo, ito na ang silong ng kalaliman. Sa ilalim ng dagat, si Serena ay narating na ang lugar kung saan naroroon ang bato ng kalayaan. Ito ay isang kuweba na kasing dilim ng gabi at puno ng mga nilalang na hindi pa niya nakikita. Sa kabila ng kanyang takot, pinasok niya ang kuweba, ngunit naramdaman niyang may nagbabantay sa kanya. Serena, anong ginagawa mo rito? Hinihiling ko ang bato ng kalayaan. Ang bato ay hindi para sa mga mahihina. Handa ka bang isakripisyo ang lahat para dito? Oo,
Gagawin ko ang lahat. Habang sina Elias at Dario ay nasa bangka, bigla silang sinalakay ng malalaking alon. Napasigaw si Dario, ngunit si Elias ay nanatiling kalmado. Biglang lumitaw ang tatlong sirena mula sa tubig, ang kanilang mga ngiti ay puno ng panlalait. Balak niyo bang kunin ang bato ng kalayaan? Walang tao ang makakaligtas mula sa silong ng kalaliman. Ngunit bago pa sila makalapit kay Elias, isang malakas na liwanag ang lumitaw mula sa kailaliman. Sa kanilang harapan, lumitaw si Serena, hawak ang bato ng kalayaan. Umalis kayo! Ang tatlong sirena ay nag-atrasan, tila natatakot sa liwanag na nagmumula sa bato. Serena! Sigaw ni Elias, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit sa parehong sandali, narinig nila ang isang malakas na dagundong mula sa ilalim ng dagat. Isang malaking anino ang lumitaw at mula rito ay lumabas si Haraya, ang pinuno ng karagatan. Ang kanyang presensya ay nagpahinto sa lahat at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Serena. Ibabalik mo ang bato o kukunin ko ang lahat ng iyong minamahal. Sabi ni Haraya, ang kanyang tinig ay parang kulog na gumagapang sa kailaliman. Sa gitna ng dagundong ng alon at liwanag mula sa bato ng kalayaan, nagtagpo ang mga mata ni Serena at Haraya. Ang pinuno ng dagat ay isang nilalang na halos 3 beses ang laki ng isang tao. Ang kanyang balat ay parang pilak na kumikinang sa dilim. At ang kanyang mga mata ay naglalaman ng galit na walang hanggan. Serena, pinili mong suwayin ang batas ng dagat. Handa ka na bang harapin ang kabayaran? Tumayo si Serena sa ibabaw ng bato, ang liwanag ng bato ng kalayaan ay pumupuno sa paligid. Hindi ko hiniling na maging ganito ang buhay namin. Kung kailangan kong labanan ka para sa kalayaan namin, gagawin ko. Samantala sa bangka, si Elias ay naguguluhan. Nakita niya ang tapang ni Serena, ngunit may bumabagabag sa kanya. Dario, hindi ko kayang iwan si Serena. Kailangan kong tumulong. Huwag kang magpadala, Elias. Hindi tayo para sa mundo nila. Ang mga tao, walang laban sa mga nilalang ng dagat. Ngunit bago pa makapagsalita si Elias, biglang umuga ang bangka. Lumitaw mula sa tubig ang tatlong sirena, ngunit sa halip na umatake, sila'y nag-anyong tao. Isa sa kanila, si Salka, ay lumapit kay Elias. Kung talagang mahal mo si Serena, tulungan mo siya. Ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa sumpa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sumpa namin ay nag-ugat sa kasalanan ng aming pinuno noon. Ipinagkanulo ni Haraya ang aming lahi para sa kapangyarihan. Dahil sa kanyang kasakiman, isinumpa kami ng dagat na manatili sa kailaliman magpakailanman. Ang tanging paraan upang mabago ito ay ang tunay na pag-ibig mula sa tao. Isang bagay na hindi pa nangyayari kahit kailan. Bumalik ang eksena kay Serena. Hawak ang bato ng kalayaan, naglabas si Haraya ng makapangyarihang alon na halos ikinalunod ng mga nakapaligid. Ngunit ang liwanag mula sa bato ay nagbigay kay Serena ng lakas upang labanan siya. Hindi ka magtatagumpay, Haraya. Ang sumpa mo sa amin ay matatapos ngayong gabi. Sa tingin mo ba? Kaya mong talunin ang karagatan? Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng sumpa. Hindi mo naiintindihan kung ano ang pinili mong ipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, lumusong si Elias sa tubig kahit sinubukan siyang pigilan ni Dario. Tumakbo siya patungo kay Serena, walang takot kahit nasa harapan ng dambuhalang Haraya. Serena! Paglingon ni Serena, nagliwanag ang kanyang mukha. Elias, anong ginagawa mo rito? Delikado! Hindi kita iiwan. Kung ang sumpa mo ay may kinalaman sa akin, hahayaan kong harapin ito. Ngunit bago pa makalapit si Elias, hinampas siya ng alon mula kay Haraya. Tumilapon siya sa tubig at nawala sa paningin ni Serena. Elias! Sigaw ni Serena, ngunit bago siya makagalaw, biglang lumitaw si Haraya sa kanyang harapan. Ang kahinaan mo ay ang puso mo, Serena. At iyon ang sisiguraduhin kong mawawala sa iyo.
Habang si Elias ay nasa ilalim ng tubig, biglang nanumbalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Nakita niya ang isang imahe ng isang batang babae sa dalampasigan, kumakanta habang ang alon ay humahampas sa kanyang paanan. Si Serena iyon nung siya ay bata pa. Biglang nagising ang isang bahagi ng alaala ni Elias. Hindi ito ang unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mundo. Si Serena ang batang babae na tumulong sa kanya noon nang siya'y muntik ng malunod sa dagat. Ang awit niya ang nagligtas kay Elias at ang kanyang tinig ang nagtanim ng pagmamahal sa puso ng binata. Sa ibabaw ng tubig, nagpatuloy ang labanan. Sa tulong ng bato ng kalayaan, nagawa ni Serena na lumaban ng patas kay Haraya, ngunit sa huling sandali, nahulog ang bato mula sa kanyang mga kamay at lumubog ito sa kailaliman. Wala kang laban sa akin, Serena. Sabi ni Haraya habang unti-unting lumapit sa kanya. Ngunit bago pa maabot ni Haraya si Serena, lumitaw si Elias mula sa tubig, hawak ang bato ng kalayaan. Ang liwanag nito ay bumalot sa buong paligid at napaatras si Haraya. Elias, anong ginagawa mo? Kung ito ang tanging paraan para mailigtas ka, gagawin ko. Hindi mo na iintindihan, tao. Ang paggamit ng bato ng kalayaan ay nangangailangan ng malaking kapalit. Ang buhay ng gumagamit nito. Nagulat si Serena sa sinabi ni Haraya. Tumitig siya kay Elias, puno ng takot at lungkot. Elias, huwag! Huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Serena, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay noon. Ngayon, hayaan mo akong maging dahilan kung bakit mabubuhay ka ng malaya. Habang unti-unting nagliwanag ang bato sa kanyang mga kamay, ang mundo ay tila tumigil. Ang dagat ay tahimik, ngunit ang kapalaran nila ay nakasalalay na sa desisyon ni Elias. Ang liwanag ng bato ng kalayaan ay nag-umapaw mula sa kamay ni Elias, binabalot ang madilim na dagat ng ningning na parang araw. Si Serena ay nakatitig sa kanya, ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata habang pilit siyang lumalapit kay Elias. Elias, huwag mong gawin ito. Ngunit si Elias ay kalmado, tila handa na sa kanyang desisyon. Serena, ang buhay ko ay isang utang sa dagat. Noon pa man, iniligtas mo na ako. Panahon na para ako naman ang magligtas sa iyo. Sa gitna ng liwanag, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa bato. Elias, anak ng lupa, handa ka bang ibigay ang lahat para sirain ang sumpa ng karagatan? Oo, hindi mo gagawin yan. Sigaw ni Haraya, biglang nagpakawala ng malalaking alon na nagpatalsik kina Elias at Serena. Ang dagat ay tila nabuhay, pumalot sa paligid ni Elias upang agawin ang bato ng kalayaan. Ngunit ang liwanag nito ay masyadong makapangyarihan. Ang mga alon ni Haraya ay tila nawala ng lakas sa harap ng liwanag. Haraya, tapos na ang paghahari mo. Sigaw ni Serena na ngayon ay lumalapit na kay Elias. Ngunit biglang lumabas mula sa kailaliman ang isang grupo ng mga nilalang, mga itim na sirena na tinatawag na mga bantay ng kalaliman. Ang kanilang matutulis na ngipin at matang kumikislap sa dilim ay nagdala ng kilabot sa paligid. Harapin mo sila, Serena! Habang si Elias ay hawak pa rin ang bato ng kalayaan, sumugod si Serena upang harapin ang mga bantay ng kalaliman. Sa kabila ng takot, ginamit niya ang kanyang lakas bilang sirena upang labanan sila. Ang unang bantay ay sumugod kay Serena, ngunit mabilis siyang nakaiwas at ginamit ang isang trident na nakuha mula sa isang lumang barko sa ilalim ng dagat. Tumagos ang trident sa nilalang dahilan upang ito'y bumagsak. Ngunit ang mga sumusunod ay mas mabilis, mas mabagsik. Isa-isang nilusob si Serena at kahit na nakakapatay siya, unti-unti niyang nararamdaman ang pagod. Hindi ko sila kayang labanan ng mag-isa. Habang nakikipaglaban si Serena, biglang dumating si Salka kasama ang ilang mga sirenang tumanggi sa pamumumuno ni Haraya. Serena, hindi ka namin iiwan. Ha! Sigaw ni Salka
habang inatake niya ang isang bantay ng kalaliman. Ang mga sirena ay nagkaisa upang labanan ang mga nilalang. Unti-unting nagiging pantay ang laban, ngunit ramdam nila na kailangan nilang magmadali. Sa gitna ng kaguluhan, si Elias ay nakatayo pa rin, hawak ang bato ng kalayaan. Ang liwanag nito ay patuloy na lumalakas, ngunit nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Elias! Sigaw ni Serena habang pilit na nilalampasan ang mga nilalang upang makalapit sa kanya. Hindi ko ito kayang pigilan, Serena. Ito na ang tadhana ko. Sagot ni Elias, ngunit sa kanyang tinig ay naroon ang tiwala. Ngunit bago pa niya mailabas ang huling liwanag ng bato, biglang tumigil ang lahat. Si Haraya na ngayoy nakatayo sa harapan ni Elias ay nagbago ang anyo. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang kakaibang ekspresyon pag-aalala. Elias, hindi mo naiintindihan. Ang bato ay hindi lamang nagwawasak ng sumpa. Kinukuha nito ang kaluluwa ng gumagamit. Hindi! Haraya, nagsisinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling. Alam mo ang katotohanan, Serena. Ang bato ay nangangailangan ng isang buhay upang maibalik ang lahat ng nawala sa dagat. Biglang tumigil ang oras sa paligid at si Elias ay dinala sa isang lugar ng mga alaala. Nakita niya ang kwento ng mga sirena kung paano nagmula ang sumpa. Noong unang panahon, si Haraya ay isang tao, isang manginggibig na nagkanulo sa kanyang kasintahan upang makuha ang kapangyarihan ng dagat. Ang galit ng dagat ay nagresulta sa sumpa sa kanyang buong angkan, dahilan upang sila'y maging sirena. Ngunit ang sumpa ay hindi lamang parusa para kay Haraya. Ginawa ito upang ipakita sa kanya ang halaga ng tunay na pagmamahal at isang bagay na hindi niya muling natagpuan. Muling bumalik ang liwanag at si Elias ay nasa harap na muli ng bato. Kung ang buhay ko ang kailangan upang maibalik ang kalayaan nila, tatanggapin ko. Ngunit bago pa maganap ang sakripisyo, biglang hinawakan ni Serena ang kanyang kamay. Hindi, Elias! Kung may mag-aalay ng buhay, ako yun! Ang buhay ko ay bahagi na ng sumpa. Ako ang dahilan kung bakit ka nasangkot dito. Serena, hindi ko hahayaan iyon. Ang buhay mo ay mahalaga. Ngunit bago pa magdesisyon si Elias o Serena, ang bato ng kalayaan ay biglang nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ang lahat ng nilalang sa paligid ay napatingin at isang tinig ang narinig mula sa bato. Ang tunay na sakripisyo ay hindi ang buhay, kundi ang pag-ibig. Ang bato ay biglang sumabog ng liwanag at ang sumpa ng dagat ay nagsimulang mabasag. Ngunit sino ang nag-alay ng kanilang kaluluwa para sa kalayaan? Nang muling bumalik ang liwanag sa paligid, natagpuan ni Elias ang sarili niyang nakahiga sa dalampasigan. Ang kanyang katawan ay mabigat, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin at ang bahagyang init ng araw na tila bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita si Serena na nakaluhod sa tabi niya. Serena, ano ang nangyari? Mahinang tanong ni Elias. Si Serena ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Elias, ligtas ka. Ngunit ano? Ang bato ng kalayaan. Ito'y nagwasak ng sumpa. Ngunit may isang nilalang na nag-alay ng sarili upang maging ganap ito. Biglang napansin ni Elias na wala si Salka. Nasaan si Salka? Nasa labanan siya, hindi ba? Tumango si Serena ngunit hindi nagsalita. Sa kanilang paligid, nagkalat ang mga sirenang unti-unting nagiging tao. Ang kanilang mga palikpik ay nawala at ang kanilang mga balat ay bumalik sa dati nitong anyo. Ang ilan ay umiiyak sa tuwa habang yakap ang kanilang mga mahal sa buhay, ngunit si Serena ay nanatiling nakaluhod sa tabi ni Elias, tila hindi makagalaw. Biglang sumulpot mula sa malapit si Dario, sugatan ngunit buhay. Elias, anong nangyari? Ang dagat! Biglang tumigil ang kaguluhan. Natapos na ang sumpa. Ngunit, hindi ko alam kung anong nangyari kay Salka. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap,
Ang tubig ng dagat ay biglang umangat at mula rito ay lumitaw si Haraya, ngunit hindi na siya ang nilalang na puno ng galit at kasamaan. Ang kanyang anyo ay nagbago at siya'y bumata at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Serena, Elias, si Salka, siya ang nag-alay ng kanyang sarili upang mabasag ang sumpa. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapwa Sirena ay mas malalim kaysa sa takot niya sa kamatayan. Napatingin si Serena sa dagat. Ang kanyang mga luha ay bumagsak ng walang patid. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Dahil alam niyang ikaw at si Elias ay may misyon na mas malaki kaysa sa kanya. Ang pag-ibig niya sa kanyang pamilya at sa lahi natin ang nagbigay sa kanya ng lakas upang mag-alay. Ang barangay Laot ay unti-unting nagising sa bagong realidad. Ang dagat na dating misteryoso at puno ng panganib ay ngayon ay naging isang lugar ng pag-asa. Ang mga sirenang naging tao ay bumalik sa Pampang, tinanggap ng mga taga-baryo sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Ngunit si Serena ay nanatiling tahimik. Ang bigat ng nangyari kay Salka ay hindi niya matanggap. Serena, natupad ang pangarap mo. Ligtas ka na. Malaya ka na. Malaya nga ako, Elias. Ngunit, ang kalayaang ito ay may kapalit na hindi ko malilimutan. Bagaman ang sumpa ay nabasag, hindi pa rin tapos ang kwento ni Elias at Serena. Ang mga taong naging Serena sa loob ng mahabang panahon ay kailangang mag-adjust sa kanilang bagong buhay bilang tao. Samantala, si Elias ay nagdesisyong tulungan si Serena sa pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi natin dapat kalimutan si Salka. Ang kanyang sakripisyo ay dapat magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Elias, paano natin sisimulan ang bagong buhay na ito? Tulad ng lahat ng bagay, isa-isang hakbang, ngunit magkasama. Sa huling eksena, habang nakatingin sina Elias at Serena sa paglubog ng araw, biglang may narinig silang awit mula sa malayo. Isang awit na pamilyar, ngunit puno ng misteryo. Elias, narinig mo ba yun? Oo. Ang dagat ay tila muling nagtatago ng panibagong lihim. Kinabukasan matapos nilang marinig ang kakaibang awit mula sa dagat, si Serena ay abala sa pagtulong sa mga dating sirena na unti-unting nasasanay sa kanilang bagong anyo bilang tao. Ang ilan ay nagagalak na sa wakas ay malaya na sila sa sumpa, ngunit ang iba ay tila hindi lubos na masaya dahil nawalan sila ng kakayahang bumalik sa karagatan. Samantala si Elias ay abala sa pag-aaral ng mga palatandaan mula sa dagat. Ang awit na kanilang narinig ay hindi nawala sa kanyang isipan. Serena, may mas malalim na nangyayari dito. Wika ni Elias habang sila'y naglalakad sa tabing dagat. Totoo, ang awit na yun. Parang tinatawag tayo. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Serena. Tumigil si Elias at tumahimik at doon niya narinig ang isang tinig mula sa hangin. Hindi ito tulad ng malambing na awit ni Serena dati. Ito'y mas malalim, puno ng lungkot at tila may hinahanap. Hindi ito tulad ng kanta ng mga sirena. Parang isang babala. Habang iniisip nila ang narinig, biglang lumitaw mula sa tubig si Haraya, ngunit sa pagkakataong ito, siya'y nasa anyo na ng tao. Ang kanyang buhok ay mahaba pa rin at pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-aalala. Elias, Serena, ang sumpa ay nabasag na. Ngunit hindi ibig sabihin na ligtas na kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Nang mabasag ang sumpa, nabuksan ang isang pinto sa kailaliman ng dagat. Isang pinto na matagal nang nakakandado. Ang awit na naririnig nyo ay mula sa nilalang na matagal nang nakakulong roon. Anong nilalang? Si Dalara, ang unang sirena. Siya ang pinagmulan ng lahat ng sirena at ang tunay na dahilan kung bakit isinumpa ang ating lahi. Nang mabasag ang sumpa,
Siya'y nagising muli at ngayon naghahanap siya ng paraan upang makuha ang kapangyarihang nawala sa kanya. Ang pangalan ni Dalara ay hindi pamilyar kay Elias, ngunit kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Serena. Sino si Dalara? At bakit siya delikado? Si Dalara ay ang unang nilalang na ginawang sirena ng dagat bilang parusa. Ngunit sa halip na magsisi, ginamit niya ang kanyang bagong anyo upang magdulot ng kaguluhan. Nilason niya ang puso ng maraming tao. Dahilan upang magalit ang karagatan sa kanya. Siya ang tunay na dahilan kung bakit maraming buhay ang nawala sa dagat. Kung ganun, kailangan natin siyang pigilan. Sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang padalos-dalos. Ang kapangyarihan ni Dalara ay hindi tulad ng sa amin. Isa siyang nilalang na ginawa ng galit at paghiganti. Kung susubukan mong harapin siya ng walang plano, sigurado ang kamatayan mo. Sa kabila ng babala ni Haraya, nagpasya si Elias na gumawa ng hakbang upang matuklasan ang lokasyon ni Dalara. Sinamahan siya ni Serena at Dario na ngayon ay unti-unti nang naiintindihan ang lalim ng kanilang laban. Kung ang pinto sa kailaliman ay nabuksan, dapat nating malaman kung paano ito isasara. Sabi ni Elias, habang hawak ang isang mapa ng karagatan na ibinigay ni Haraya. Ang lugar na iyon ay tinatawag na pusod ng kalaliman. Isa itong hukay na sinasabing walang nakakaabot ng ilalim. Sa kanilang paglalakbay patungo sa hukay, naranasan nina Elias at Serena ang maraming pagsubok. Dumaan sila sa malalakas na alon at nilabanan ang ilang nilalang ng dagat na tila nagtatanggol sa lugar. Ngunit habang papalapit sila sa pusod ng kalaliman, naramdaman nilang tila mas bumibigat ang hangin at mas lumalamig ang tubig. Malapit na tayo. Ramdam ko ang presensya niya. Pagdating nila sa pusod ng kalaliman, isang malakas na alon ang sumabog mula sa ilalim ng tubig. Mula roon ay lumitaw si Dalara, isang napakagandang nilalang na may mahaba at kumikislap na buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Sino ang naglakas loob na pumunta sa aking teritoryo? Tanong ni Dalara. Ang kanyang tinig ay parang alon na umaalingaw sa paligid. Si Elias ay humakbang pasulong. Ako si Elias at nandito kami upang pigilan ka. Pigilan ako? Ngumiti si Dalara. Ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Kayo ang nagbukas ng pinto. Ngayon, tatapusin ko ang sinimulan ko. Mula sa tubig, biglang lumabas ang napakaraming nilalang na tila nilikha mula sa galit ng dagat. Si Dalara ay ngumiti habang nilapitan sina Elias at Serena. Ang inyong pagmamahalan ay nakakaanti, ngunit wala itong halaga sa harap ng aking kapangyarihan. Ipakita ninyo sa akin kung hanggang saan ang inyong lakas. Mula sa kailaliman ng hukay ay bumangon ng tubig parang isang halimaw na nabuhay mula sa bangungot. Si Dalara ay nakatayo sa gitna, ang kanyang buhok ay kumikislap na parang pilak na alon. Ang mga nilalang na kasama niya ay tila mas matitindi kaysa sa anumang nakalaban ni na Elias at Serena Datiang. Kanilang balat ay parang bato at ang kanilang mga mata ay kasing itim ng gabi. Ang sumpa ng dagat ay nawasak, ngunit ang aking galit ay hindi kailanman magwawakas. Sabi ni Dalara habang itinuro ang kanyang kamay sa kanila. Kayong mga tao na walang tigil na sinisira ang karagatan ay dapat magbayad. Dalara, hindi mo na kailangan ipagpatuloy ang paghihiganti. Sigaw ni Serena na pilit pinapalakas ang loob kahit ramdam niya ang takot. Ang sumpa ay tapos na. Maaari na tayong magsimula ulit. Ngunit si Dalara ay tumawa. Ang kanyang tinig ay parang kulog. Magsimulang muli? Walang bagong simula para sa akin. Ako ay ginawa ng galit at iyon ang magtatapos ng lahat. Biglang nag-utos si Dalara at ang kanyang mga nilalang ay sumugod kina Elias at Serena. Serena, bantayan mo ang sarili mo. Sigaw ni Elias habang hinawakan ng isang sibat na nakuha niya mula sa bangka. Tumalon siya at sinalubong ang unang nilalang na agad niyang sinaksak.
Ngunit ang balat nito ay mas matigas kaysa sa inaasahan at halos hindi ito naapektuhan. Si Serena naman ay gumamit ng natitira niyang kapangyarihan bilang sirena. Kahit nasa lupa na siya, nagawa niyang pakilusin ang mga alon upang itulak ang mga nilalang pabalik sa dagat. Ngunit tila walang katapusan ang kanilang bilang. Hindi tayo mananalo kung ganito karami ang mga kalaban. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating tumuloy hanggang sa huli. Habang tumatagal ang labanan, napansin ni Serena na si Dalara ay tila hindi ganap na nilalang ng dagat. May bahagi ng kanyang anyo na parang tao ang kanyang mga kamay ay hindi sakop ng balat ng sirena at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pamilyar na kirot. Dalara, sino ka talaga? Tanong ni Serena habang nilabanan ang isa pang nilalang. Ngumiti si Dalara ng malamig. Ako ang una, Serena. Ako ang iyong ninuno. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ko ay dumadaloy sa iyo at sa lahat ng sirena. Ang kapangyarihan ko ay hinati-hati upang bigyan kayo ng buhay. Ngunit ngayon, babawiin ko ang lahat ng iyon. Habang papalapit si Dalara kay Serena, isang biglang pagsabog ng liwanag mula sa dagat ang pumigil sa kanya. Mula sa liwanag na iyon ay lumitaw si Haraya kasama ang iba pang mga sirena na naging tao. Sa kabila ng kanilang anyong tao, dala pa rin nila ang lakas ng dagat. Dalara, hindi ka na ang pinuno ng karagatan. Ang iyong paghihiganti ay wala ng puwang sa bagong mundo. Haraya, ikaw ang dahilan kung bakit ako itinapon sa hukay na ito. Hindi mo naiintindihan ang sakit na dinanas ko. Sa tulong ni Haraya at ng iba pang sirena, muling lumakas ang loob ni na Elias at Serena. Lumapit si Haraya kay Serena at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Serena, ikaw ang susi upang matapos ito. Ako? Paano? Ang pag-ibig mo kay Elias ay isang uri ng lakas na hindi kayang talunin ni Dalara. Ngunit, kailangan mong harapin siya ng harapan. Ipakita mo sa kanya na ang galit ay hindi kailanman magtatagumpay sa pagmamahal. Naglakad si Serena papunta kay Dalara kahit ramdam niya ang takot sa kanyang dibdib. Dalara, tapusin na natin ito. Ang iyong galit ay hindi magdudulot ng kapayapaan. Kahit na ano pa ang gawin mo. Kapayapaan? Ano ang alam mo tungkol doon? Hindi mo naramdaman ang pagkakanulo, ang pag-iisa, ang galit na nagtulak sa akin upang maging ganito. Ngunit sa halip na sagutin, niyakap ni Serena si Dalara. Nagulat si Dalara. Anong ginagawa mo? Pinapatawad kita. Biglang tumigil ang lahat ng nilalang. Ang galit sa mukha ni Dalara ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang kanyang katawan ay tila nawawala sa liwanag na bumabalot sa kanila. Hindi! Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit bago pa magpatuloy ang eksena, isang malakas na alon ang bumalot sa kanila at si Dalara ay nawala sa liwanag. Naiwan sina Elias at Serena sa gitna ng katahimikan. Natapos na ba? Hindi ko alam. Sagot ni Serena habang tinitingnan ng tubig. Ngunit bago sila makalayo, isang mahiwagang tinig ang narinig mula sa alon. Ang dagat ay hindi kailanman nakakalimot. Mula sa dalampasigan, si Elias ay tahimik na nakatingin sa kalmadong alon. Ang dagat na minsang naging kaaway nila ay tila balot ng kapayapaan. Ngunit may kung anong pakiramdam na hindi siya mapakali. Akala ko ba tapos na? Tanong ni Dario na lumapit sa kanya dala ang 2 tasa ng kape. Bakit parang hindi ko masaya? Hindi ko alam, Dario. Pero parang may mali. Parang hindi pa ito ang wakas. Baka naman natatakot ka lang. Ang hirap kasi sa'yo. Masyado mo iniisip ang mga bagay. Kailangan mo rin magpahinga, no? Ngunit bago pa makasagot si Elias, nakita niyang naglalakad si Serena mula sa dalampasigan. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot. Napanaginipan ko siya. Sino? Si Dalara. Parang nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Parang hindi siya tuluyang nawala.
Paano mangyayari yun? Nakita natin siyang nawala sa liwanag, tapos na siya. Hindi ko alam. Ngunit may bahagi ng dagat na tila tinatawag pa rin ako. Parang gusto niyang bumalik ako. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbago ang dagat sa paligid ng Barangay Laot. Ang tubig na dating malinaw at kalmado ay unti-unting nagiging maulap. Ang mga isda ay biglaang naglaho at ang hangin ay tila naging mabigat. May kakaiba sa dagat. Sabi ni Aling Marta habang nagtitipon ang mga tao sa pampang. Parang may buhay ulit ito. Aling Marta, ano ang ibig mong sabihin? Matagal na akong nabubuhay sa baryong ito, Elias. Kapag ganito ang dagat, malamig, madilim, tahimik, may paparating na dilubyo. Isang bagay na hindi natin kayang pigilan. Napatingin si Elias kay Serena at nakita niyang halos putla na ang mukha nito. Elias, kailangan nating bumalik sa pusod ng kalaliman. Doon natin malalaman kung ano ang nangyayari. Kinaumagahan, muling naghanda sina Elias, Serena at Dario para sa paglalayag. Sa kabila ng pagtutol ng ilang taga-baryo, ipinagpilitan nila ang misyon. Hindi natin pwedeng pabayaan ang dagat na muling maging sumpa sa atin. Kung may naiwan pang kapangyarihan si Dalara, kailangan natin itong harapin ngayon. Habang nasa gitna ng dagat, naramdaman nilang unti-unting bumibigat ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang tubig ay tila humihigop ng kanilang enerhiya. Ramdam ko siya. Naririto pa rin si Dalara. Nang marating nila ang pusod ng kalaliman, nakita nilang muli ang hukay, ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki at mas madilim ang anyo nito. Ang tubig sa paligid ay gumagalaw kahit walang hangin, at ang mismong hukay ay tila humihinga. Elias, tignan mo! Sabi ni Serena habang itinuro ang isang bagay sa hukay. Sa gilid ng hukay ay may lumalabas na kakaibang liwanag. Isang asul na ningning na tila nagmumula sa ilalim. Nang tignan nila ito ng malapitan, nakita nila ang isang ukit sa bato na tila nagsasabi ng kasaysayan. Ang ukit ay nagpakita ng imahe ni Dalara, ngunit sa ilalim nito ay may mas malaking nilalang na mukhang nagkokontrol sa kanya. Hindi si Dalara ang pinagmulan ng sumpa. May mas malaking nilalang sa likod ng lahat ng ito. Biglang narinig nila ang isang tinig mula sa hukay. Mga anak ng lupa, bakit kayo naririto? Ang tinig ay mababa, malalim, at tila umaalingaungaw sa buong dagat. Si Elias ay napahawak sa kanyang sibat, ngunit si Serena ay tila naakit sa tinig na ito. Sino ka? Ako ang ugat ng lahat ng bagay sa dagat. Ako ang nagbigay ng buhay kay Dalara. At ako ang babawi ng lahat ng inyo. Biglang umangat ang tubig mula sa hukay at isang anino na mas malaki kaysa sa anumang nakita nila ang lumabas. Ang nilalang ay may anyo ng isang halimaw at sirena na mas matanda kaysa kay Dalara. Ang kanyang katawan ay balot ng korales at lumot at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng walang hanggang galit. Kayong mga tao, hindi kailanman mababawi ang dagat mula sa akin. Sigaw ng nilalang habang ang kanyang boses ay parang alon na dumadagundong sa paligid. Hindi ka namin hahayaang sirain ang lahat ng ito. Ngunit bago makalapit si Elias, biglang hinampas sila ng isang napakalakas na alon na tila may sariling isip. Si Serena ay tinangay pabalik sa hukay, habang si Elias ay napilitang humawak sa bangka. Serena! Sigaw ni Elias, ngunit nawala siya sa paningin. Habang sinusubukan ni Elias na bumangon, narinig niyang muli ang tinig mula sa hukay. Kung gusto mong iligtas ang iyong mahal, pumunta ka sa kailaliman. Ngunit, tandaan mo, hindi lahat ng pumapasok dito ay nakakabalik. Serena! Sigaw ni Elias habang pilit niyang sinagwan ang bangka patungo sa nagbabadyang hukay. Ang tubig ay umikot na parang buhawi, ngunit hindi siya sumuko. Hindi niya hahayaan na mawala si Serena. Sa ilalim ng tubig si Serena ay naramdaman ang malamig na bisig ng anino
na humihila sa kanya. Ang halimaw mula sa hukay na tinatawag na ina ng dagat ay nagsimulang magsalita sa kanyang isipan. Ikaw ang huling anak ng dagat, Serena. Ang sumpa ay maaaring nawasak, ngunit hindi mo kailanman maiiwan ang inyong totoong anyo. Ikaw ay akin at hindi mo ako matatakasan. Nang marating ni Elias ang hukay, hinanda niya ang kanyang sarili. Hawak ang isang sibat, nilundag niya ang tubig ng walang takot. Habang papalalim siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humihila sa kanya pabalik. Ngunit ang pagmamahal niya kay Serena ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang isang kakaibang mundo at ang paligid ay puno ng lumot at patay na korales at ang liwanag ay nanggagaling lamang sa asul na ningning mula sa hukay. Sa gitna nito, nakita niya si Serena na nakalutang, hawak ng malaking nilalang. Serena! Biglang lumitaw sa harap niya ang ina ng dagat. Ang nilalang ay mas malaki kaysa kay Dalara at ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong paligid. Ang kanyang katawan ay parang ginawa sa korales at bato at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lakas ng loob ang iyong dala, tao. Ngunit ang tapang ay walang kwenta sa aking mundo. Hindi mo maaaring angkinin si Serena. Siya ay anak ng dagat at ang mga anak ng dagat ay babalik sa akin. Sumugod si Elias patungo sa nilalang, ngunit isang alon ang dumating upang itulak siya palayo. Si Serena, na muling nagkamalay, ay pilit na kumawala sa hawak ng nilalang. Elias, hindi mo siya matatalo ng mag-isa. Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng iwan ka. Ang pagmamahal natin, iyon ang lakas natin. Kailangan nating harapin siya ng magkasama. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Serena ang natitirang kapangyarihan niya bilang sirena. Ang kanyang katawan ay biglang kumislap at ang tubig sa paligid ay parang naging mas maliwanag. Hindi mo ako maaaring kontrolin, ina. Ako ang magtatapos ng sumpa mo. Ang liwanag mula kay Serena ay tumama sa ina ng dagat, dahilan upang ito'y umatras. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Serena na ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawawala. Serena, anong ginagawa mo? Elias, ang kapangyarihang ito ay nagbumula sa sumpa. Sabi niya habang ang luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Kung gagamitin ko ito upang tapusin ang lahat, mawawala rin ako. Hindi kita hahayaan. Ang mahalaga, ligtas ka. At ang pagmamahal natin ay mananatili kahit saan man ako mapunta. Sa huling pagkakataon, pinakawalan ni Serena ang lahat ng kanyang lakas. Ang hukay ay biglang umilaw ng mas maliwanag kaysa sa araw at ang ina ng dagat ay napasigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay natunaw sa liwanag at ang lahat ng nilalang ng dagat na nilikha niya ay naglaho. Si Elias ay tinangay ng alon pabalik sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Nang bumalik siya sa dalampasigan, hinanap niya si Serena, ngunit wala na ito. Kinabukasan, ang dagat ay naging payapa. Ang tubig na dating maulap ay naging malinaw at ang mga isda ay nagbalik. Ang mga tao sa Barangay Laot ay nag-alak sa pagbabalik ng sigla ng dagat, ngunit si Elias ay nanatiling tahimik. Habang nakatayo siya sa dalampasigan, naramdaman niyang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang perlas na iniwan sa buhangin. Kinuha niya ito at napangiti ng bahagya. Serena, hindi kita malilimutan. Lumipas ang mga taon at si Elias ay nanatiling tagapangalaga ng dagat. Hindi niya muling nakita si Serena, ngunit sa bawat alon at bawat awit ng hangin, nararamdaman niya ang presensya nito. Ang sumpa ng sirena ay tuluyang nawala, ngunit ang kanilang kwento ng pagmamahal ay nanatili sa mga kwento ng mga tao sa Barangay Laot, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan
Wakas.